Bawat isa sa atin ay may nakatakdang tadhana na magiging kapareha natin sa hinaharap. Bahagi na ng buhay ng tao ang pag-ibig. Subalit, ang tunay at wagas na pag-ibig ay hindi madaling makita. Nariyang hinahanap-hanap natin kung saan-saan, yun pala, nasa atin na itong harapan. At ang ilan, ginagawa ang lahat upang mapalitan ang pagiging single sa in a relationship status. Hindi may kakailang usong-uso pa naman ngayon sa mga kabataan ang social networking sites gaya ng Twitter at Facebook. Nagkakaroon ng chance ng pakikipagkaibigan ang mga taong nahihilig rito. Nagiging panimula naman ito sa ilan ng pagkakaroon ng bagong kaibigan at may pagkakataong higit pa sa inaasahang pagkakaibigan ang naidudulot nito. Ito ay ang dalawang taong hindi magkakilala na pinagbuklod ng social networking sites na mas kilala sa tawag na online relationships. Batid ng ilan na hindi naman lahat ng nagkakarelasyon sa pamamagitan ng online ay nagseseryoso. Tulad ng ibang relasyon, ang online relationships ay dumaraan rin sa mga pagsubok katulad ng pretending to be someone even you're not when online is a big no, loss of communication, at hindi madaling panatilihin ang ganitong klaseng relasyon na magkaroon ng happy ending. Kahit pa nandoon ang pag-ibig, wala pa rin mas tatamis at makatatalo sa tinatawag na old school na panliligaw at harapang pagsasama. Tulad ng long-distance relationship, kung saan hindi din ito isang madaling sitwasyon, ramdam natin ang sakit na maaaring maidulot ng pagkakalayo sa taong ating minamahal, lalo na siguro ang taong nagkaroon lamang ng koneksyon sa online. Naniniwala nga kaya ang mga kabataan na magtatagal ang online relationships? Para sa akin hindi, kasi parang trip-trip lang. Parang wala lang yung seriousness yun. Parang gusto mo lang kasi parang nagandahan ka lang. Kung sa lalaki, nagandahan ka lang. Ganyan lang. Hindi po. Kasi parang wala silang yung... Ako, sweet po sweet po yung mga ganun. Pero wala, parang hindi sila yung nagkakasama talaga na nagbaband together, yung may physical attachment sa isa't isa. So, hindi. Hindi. Bakit po? Kasi parang wala silang foundation. Parang doon sila nagsimula. Tapos parang walang basihan yung... Wala, para sa akin, parang walang basihan yung magiging mag-on. Ayon sa ginawang pananaliksik ng mga kolehiyong estudyante sa isang bansa, isinaad nilang ang attitudes at involvement ng mga ito sa paggamit ng internet sa paghahanap ng kapareha. Tunay daw nitong dahilan ay ang pagkakaroon ng kaibigan at hindi ang romance, ang primary goal ng mga gumagamit ng internet. At hindi may tatanggi na nagbabago ang dahilan ng mga ito sa paggamit ng internet sa katagalan. Samantala, may ilang mas komportable sa pag-online. Halos kalahating porsyento ang naglahad na mas komportable sila na magpakilala online. Mahirap malaman kung totoo o hindi ang nilalaman ng isang mensahe. Minsan napapaisip tayo, ay binubola na ata ako nito. Mahigit 40% ang tinula nito ayon sa pananaliksik na naisagawa. Isa sa trending ngayon sa mundo ng social networking sites ay ang paghahanap ng partner online. Virtual online na interaction ang nagpo-provide ng mataas na konteksto ng paghubog sa personal relationships. Hindi na maitatangging tumaas ang bilang ng mga kabataan na nag-e-enjoy sa pakikipag-chat sa mga taong minsan hindi nila kakilala. Pinasok na rin ng social networking sites ang malawak na mundo ng pag-ibig at relasyon. Isa sa pruwebang ito ang paglaganap ng mga online dating websites tulad ng Match.com. Sa ngayon, mahigit kumulang 200 na ang mga ganitong klase ng websites. Sa paglaganap ng mga online matchmaking websites sa mundo, masasabi pa rin ba na laro-laro lang ang online relationships o seryosohan na talaga ito? Laro lang. Bakit? Kasi yun nga, parang trip ka lang nila, parang wala lang silang magawa. Hindi ko masasabi, pero siguro iba seryoso, iba naglalaro lang. Pero mostly po, nakikita ko is naglalaro lang. Sa mga lalo na mga teenagers mas madaming teenagers na nagkakaroon ng relationship na sa Facebook, online. So, ayun, masabi ko siguro naglalaro lang kasi
parang hindi, kahit ano kasi pwede mo sabihin eh, kahit sa text ka, di ba, pwede kung kahit ano sabihin. So, paano pa kayo kung sa mga Facebook? Hindi ko masasabi, pero feeling ko, parang ano lang, laro lang siguro yun. Ewan. Isa na siguro sa dahilan kung bakit hindi lahat ng online relationships ay nagtatagal ay sa kadahilan ng mas pinipili pa rin ng nakararami ang pagkakaroon ng relasyon na may maayos na komunikasyon. Dahil dito, mas nababatid na laro-laro lang ang relasyon na nagaganap daw sa online. Ika nga nila, iba pa rin talaga ang magkasama ang dalawang tao ng personal. Para sa akin, kaya sinasayang lang nila yung oras nila. Yung, okay naman siguro siya kasi, ano eh, mas may, kung sabi natin long distance relationship kaya sila, online, siguro po, maganda, pero parang hindi po kasi yung magtatagal, parang hindi hindi ganun katibay kung sa tagang mag-boyfriend ng nagkakasama. Parang, nauudyok lang yung mga couples dahil lang siguro sa mga simpleng bagay lang. Parang simpleng lambingan lang na May ilan din kinokonsidera ang online bilang isang seryosong relasyon at ayon nga sa iba, nakadepende ito sa taong pipili ng kanyang karelasyon. Kumbaga, mas nagiging matagumpay ang relasyon nila habang pinagbubuklod sila ng online. Mas mataas ang chance na magiging successful ang relasyon kapag nalagpasan na daw nito ang pagsubok ng hiwalayan sa isa't isa at maaaring pagkikita sa hinaharap. Ayon sa ilan, hindi nila masisisi ang mga taong mas pinili ang pagkakaroon ng online relationships. Binigyan tayo ng kalayaang mamili kung anong relasyon ang ating pipiliin. Ika nga ng ilan, life is a matter of choice. No one controls it. Sa isang aspeto, ang online relationship ay isang obligasyon na nangangailangan ng moral at physical na obligation, kung saan minsan ay hindi natin alam kung ano ba talaga ang ating nais at nagre-resulta sa conflict ng rights at interests ng iba. Sa ilang mga taong nakararanas nito, may ilang aminadong totoong na-inlove sila sa kanilang mga karelasyon. Challenge nga daw ang magkaroon ng karelasyon online. Hindi maitatangging nagiging trending na ito sa mga kabataan ngayon. Iba-iba man ang paraan ng bawat isa, kung paano natin hinahanap ang ating magiging karelasyon, matagpuan man natin ito sa malayong lugar, nasa sa atin pa rin ang huling desisyon. Aminin man natin o hindi, nangangarap tayo magkaroon ng love life na hindi sobrang komplikado. Yun nga lang, sa pinili nating paraan kung paano ito mahahanap, doon nagiging mas komplikado ang mundo ng pag-ibig. Tulad nga ng mga fairy tales, mayroon isang prinsipeng magbibigay sa iyo ng happily ever after. Hindi man sa makabagong paraan ng panliligaw tulad ng online, mayroon tayong tinatawag pa rin na destiny. Samantala, may ilang tips ang Youth Mentary para sa mga kabataan kung sakaling makararanas kayo ng online relationships. Ayon sa asiandating.com, bakit daw hindi subukan na dalawang tao na mag-isip ng mas matagal, gumamit rin ng ilang software na makakapag-voice conversation tulad ng MSN o Skype. To keep the spice in relationship, send each other random playful emails at unusual or unexpected times of the day. Bawasan din ang sobrang joke at sarcasm sa phone conversation. Sa pag-uusap, ugaling interesante ito. Don't make it look like boring chat or she or he will lose interest in you. Hindi man lahat ng ating nakikilala online ay malinis ang hangarin. May ilan namang totoo sa mga mensahe na iniiwan sa chat box. Nakadepende na nga sa bawat isa kung paano dapat i-handle ang isang relationship, mapa-online man o hindi. Sa hinaharap, kung sakaling magkakaroon tayo ng karelasyon online, sa tingin man natin na mas nakahanap tayo ng importansya dito, mag-focus muna tayo kung magtatagal ba ang ganitong klaseng relasyon. Kaya ko ba itong panindigan? Ika nga ng isang website, think before you click. Sana ay naging makabuluhan ang inyong panonood at marami kayong natutunan. Tumutok lamang po muli dito sa Ikaw TV. Ako po si Maria Lopez at ito ang Youth Mentary.